isang islang napapalibutan ng karagatan. Maliit, pero siksik daw sa dami ng pwedeng puntahan. May ilang mga destinasyong maiihalin tulad pangaraw sa ilang mga sikat na lugar sa Pilipinas. Kasi nga, it looks like Batanes daw kasi gawa ng mga rock formations and yung mga alon na humahampas sa mga bato is napakalalaki since nakaharap siya sa Pacific Ocean. Dahil sa kakaibang karakter ng isla, minsan na rin dinagsa ng mga turista. Na hanggang ngayon, humaling ang mga turista na dito nanggaling. Bakit nga ba patuloy itong pinupuntahan at binabalik-balikan? Para alamin, aking dadayuhin ang isla ng Humaling. Ang naturang isla, isa na sa mga travel goal destinations ng mga turista. Hindi nagiging hadlang sa iba ang layo ng biyahe dito dahil kung susumahin, aabutin ng 8 hanggang 10 oras ang magiging biyahe. 3 hanggang 4 na oras mula Maynila, mararating ang Port ng Real, na kung saan dito ang sakay ng mga pampasahirong bangka patungong Humaling Island. 500 pesos ang pamasahe papuntang port mula Maynila at another 500 pesos naman ang pamasahe sa bangka. Ang biyahe patawid ng isla, aabuti ng 4 hanggang 5 oras. Siguraduhin maaga kayo dadating para makakuha ng magandang pwesto sa bangka. Ilang minuto na nga lang at mararating na natin ang Humaling Island. Dito pa nga lang sa aming bangka, kitang-kita na namin kung gaano kaganda ang isla. Ano pa kaya kapag narating na namin ang mismong Humaling Island? Kaya naman, yan ang mga dapat niyong abangan. Ayan, nakasakay na kami ng kulong-kulong kung tawagin dito. And from my past vlog, ang tawag dito sa amin, sa Quezon, then sa Lopez, is bakulong. Bakulong? Bakulong kasi baboy, kulong. So parang kulungan siya ng baboy. Totoo nga. Pero actually, hindi naman yung mga baboy ang kinukulong doon, kundi iba't ibang klase ng hayop. Sobrang tagal ko nang gusto puntahan talaga ng Humaling. Actually, taga Quezon ako, pero ito yung unang beses ko mapupuntahan. Siguro, konti pa lang kasi talaga yung nakapunta dito. Pero na-feature niya siya sa iba't ibang mga TV networks. Pero nagulat ako nung dating ko dito kasi akala ko yung mga kalsada, or actually dati daw, yung mga kalsada dito is hindi talaga sementado. Pero mas swerte tayo kasi naabutan natin, sementado na siya. Kaya medyo madali na ma-explore yung island and hindi na ganun kaalikabok and accessible na rin. Ang pangalan ng isla ay Humalig dahil ang salitang Humalig ay nagmula dun sa salitang halik. Merong isang dato na merong anak siya na isang magandang prinsesa na maraming nanliligaw sa kanya. Yun yung nagkaroon siya ng kompetisyon. Kung sino man ang mananalo sa kompetisyong iyon, siya ang makakakuha ng kamay ng kanyang anak at yun ang nagkaroon ng pagkakataon na humalik dun sa kanyang nag-iisang prinsesa. Pagkarating ng isla, sulitin na ang inyong pahinga. Kailangan nyo ring alamin ang mga karakter na mapupuntahan yung lugar dito. Nakadepende kasi kung high or low tide o kaya naman kung sunset or sunrise para mas masulit nyo ang bawat beach destinations ng Humaling Island. So, ano ba na gusto mo dyan? Actually, ito, first time ko ito siyang nakita. It's a different lobster. This is sleeper lobsters. Lobster kasi. Kasi nagmamahal. Sleeper kasi. Sleeper kasi nga para daw siyang tsinelas kasi malapad siya. And nakukuha siya sa dagat, syempre. And ito talaga yung pinaka-binabalik-balikan ko sa mga island dito sa Pilipinas kasi kapag dito mo yan kinain, sure, or 100% sure na fresh, bagong huli. Kaya naman, amoy pa lang. At yung aligi. Matatakam ka na. Ang taba ng pusit. Oh, kahit amoy laman nyo. Oh.
Habal-habal ang pangunahing transportasyon dito. Pwede ring option ang kulong-kulong kung hindi kayo komportable sa motorsiklo. Pero I suggest, habal-habal para mas maging mabilis at makapasok mismo sa mga pupuntahan yung lugar. Sa aming first stop, ang kakabukas pa lamang na Mangrove Eco Park. Kaunting ingat lang sa mga dadaanan dahil hindi pa ganun ka-develop ang lugar. Ang mga mangrove dito, kakaiba at naglalakihan ang mga ugat. Naglalakad tayo ngayon dito sa loob ng mangroves ng Sadong Mangrove Eco Park. And makikita nyo naman sa likod ko, yung binalakaran niya is different from the usual na nakikita natin sa mga Mangrove Eco Park. Kasi ngayon pa lang sila nagde-develop. Pero alam mo yun, sobrang ganda, no? Sobra. Actually, first time ko din na Makakita. makapasok at makakita ng Mangrove Eco Park. Nakakita ko ng mangrove, pero yung ganito kalalaking Not the mangrove. usual mangrove. Ang lalaki, parang puno na nga eh. Para ka nasa Jurassic Park. Hindi ako, pero yung feels for me, para kang nakita nyo naman kung gaano kalalaki itong gat na ilalakaran namin. And nasa ilalim ka talaga. Feeling ko para kang crab na gumagapang sa ilalim ng mangroves. Ang highlight ng mangrove tour, ang Payapi Tree, ang pinakamalaking mangrove na matatagpuan dito. Ang edad, tinatayang daang-daang taon na ang tanda. Grabe, ang ganda palang mag-tour sa mangrove forest. Kasi first time ko mag-tour sa mga mangrove forest na ganito. Although sa Davao may nag-offer ng mga tours, just that parang feeling ko kasi na hindi siya ganun kaganda. Compare mo sa beach, di ba? Yung beach sobrang lawak, sobrang ganda, pristine. Pero itong mangrove, it provides a different perspective and experience pala. Sa dulong bahagi naman ng mangrove, mapupuntahan ang beach destinations na isa sa pinaka-nagpakilala sa isla ng Humalig, ang Golden Sands. Ayan, andito na tayo ngayon sa Golden Sands. As you can see naman, grabe nag-golden ang buhangin dito, lalo pag natapatan ng araw. And medyo maswerte kami ngayon since it's Saturday, knowing na maraming turista pero kami yung nauna dito. Alright, after ilang minutes, nandito na tayo ngayon sa Pamana White Beach Resort. So, we are expecting White Beach. Oh, wow! Grabe ganda! Oh! Parang Boracay! Lalo siguro pag mataas ito. Guys, ganda! Wow! Ito ang Alog White Sand Beach. Little Boracay ang isa pa na bansag nila dito. Maputi at pinong-pino kasi ang buhangin tulad ng sa Boracay. Better kung pupunta kayo during high tide para mas ma-enjoy nyo ang mag-swimming dito. Medyo na-late kasi kami napunta kaya low tide lang kami ay dumating. Pero tingnan nyo naman, na-enjoy pa rin ng mga kasama ko. Dito rin kadalasan ang pananghalian ng mga biyahero. Kaya naman, mas marami ka rin makakasabay na turistang nagpapahinga. Sunod namin pinuntahan ang Kanaway Beach. Bukod sa mga unique rock formations dito, ang mga forma ng buhangin din ang pinakadinadayo. Isa sa mga lugar na hindi mo dapat palampasin sa isla ng Humalig. Tila ba ay mga ahas ang mga nabuong forma sa buhangin. Tinatawag din nila itong sand ripples. Kung naghahanap ka nga ng pang-Instagram worthy post, isa ito sa puntahan mo. Ang mga sand ripples nabubuo dahil sa mga alon at agos ng tubig. Kung pupuntahan nyo ito, dapat low tide para inyo mas makita ang kabuuang ganda ng Kanaway Beach. Ito naman yung tinatawag nilang turtle rock formation kasi yung shape niya is korteng turtle. Kung makita nyo yung ulo niya, ito yung side na yon, and sa ibabaw, of course, yan yung shell. And dito sa baba, yan naman yung kanyang mga paa. So kung lalawakan yung imagination nyo, makikita nyo yung
hugis talaga ng turtle. Alam niyo guys, after visiting some of the tourist spots dito sa Humalig, ito yung isa sa pinaka nagustuhan kong destination dito, ang Lingayen Cove o yung binasagan nila na Little Batanes. Kasi nga, it looks like Batanes daw kasi gawa ng mga rock formations and yung mga alon na humampas sa mga bato is napakalalaki since nakaharap siya sa Pacific Ocean. Pep, hindi pa tayo nagtatapos. May ilan pang mga destinasyong nakapila. Tulad na lang nitong secret spot na nadiskubre namin. Medyo taguan lugar pero hindi namin yan malalampasan. Grabe no, ang daming surprises talaga dito sa Humalig. Imagine, pinunta namin tong resort. Actually, wala siya sa itinerary namin pero once we're checking sa map, nakita lang namin na parang may mga magagandang buhangin. And then pagpasok namin, ang simple ng accommodation. Also, you can also do day tour or overnight dito. And then, dumating kami low tide, so medyo disappointed. Then, nakita namin yung parang may sandbar doon. Using our drone, pinunta namin. And grabe, sobrang na-amaze kami sa ganda ng buhangin, ang linaw ng tubig. Sa bawat lugar na ating pinupuntahan, hindi pwedeng hindi natin mararating kung saan lumulubog ang araw. Ang pinakakilala sa lahat, sa Libungot Beach. Libre para sa lahat ang pagbisita dito. Kahit anong oras, pwede kang pumunta. Pero ang pinaka-the best time to visit sa Libungot Beach ay tuwing sunset. Kaya naman dito rin halos lahat nagkikita-kita ang mga turista sa isla. Malawak at napakahaba ng dalampasigan. Kaya naman hindi mo rin mararamdaman ang dami ng tao. Nag-iiba-iba ang kulay ng buhangin at tubig. Nakadepende sa oras at sikat ng araw. Dito ko na nga ata siguro nakita ang isa sa pinakamagandang sunset. Mahigpit ang pangangalaga nila dito. Kaya naman sundin natin ang kanilang patakaran para mapanatili ang ganda at kalinisan ng lugar. This is Juan. And that's a story! Woo!